As tuwing naambo na kayo niya, may umiyak. I wanna cry. Sabi nila posible daw pero kanina pa sakit ng ulo ko. Okay, so magkakasama na naman kami ngayon. Ito yung driver namin si Ate Prey. Kahapon si Kuya James. Oo, tama ngayon si Si Alitron. Aling Prey. Si Manang Prey. Yung ganda ko namang manang. Tigil ka na nga, Kuya James. Baka gusto mong Grabe. maalis ka sa Grabe kasi namin, ha? pagtatanggol niya sa sarili niya, sabi ko lang Manang, sabi niya, ang ganda ko naman ng Manang. Bakit ang Kuya Manang James, ba? gusto mo bang mawala ng trabaho? Ibig sabihin ba pa? Baka last day mo na ngayon. Saan ba tayo pupunta? Mag-sleep ako, Manang. Manang, saan tayo pupunta? Hmm? Saan tayo pupunta? Sa... Ano ka ba sabihin? Oo, pwede. Manila Film Center. Oh. Manang, pagising na lang ako pag nandiyan na tayo sa venue. Ay, naku. Sleep lang muna. Anong ano natin? ETA? EAT. Anong EAT? Ang iat natin. Anong EAT natin? Or 41. So abangan nyo kasi mamaya susubukan namin pasukin ang Manila Film Center. Hindi namin kasi alam kung pwede ba siya, kung pwede pakiusapan yung mga guard doon na pasukin yung loob. Pero kung hindi man, susubukan pa rin namin Mag-astral mag-shoot projection. sa paligid. Mag-astral projection na lang. Grabe talaga si Manang. Ang dami Grabe. niyang ano. Grabe si Manong, hindi lang tagaluto, hindi lang sa kusina, pang-astral pa. Gusto naman yun eh. Ay, gawa lang ako nag-issue about sa'yo. Magko-commentary video. Alam niyo ba itong ano na to? Bulaan na to. Okay lang sa'yo yan. Ano ka talaga? Wala ka talagang gator. Dadami yung followers mo, tapos yung kalahati haters na. Okay lang yun. Bad publicity. Bad publicity is still publicity. Yes. Spell mo na. Basta yun na yun. Basta Yes, so tayo ibig sabihin okay lang sa'yo yun. Hindi. Hello. Hintay ko sila Ian and James. Mabili sila ng... Hindi ko alam ano binibili nila. Hi. Ayan na. Naka-hazard lang kasi kami dito sa tapat ng... Yeah, no parking pala yung nakalagay. Lagot. Kaya pala parang irita na si kuya sa akin. Anyways. Yun lang. Bye! Ayan, so andito na kami ngayon sa Manila Film Center. Ito siya kung nakikita nyo yun. May nararamdaman ko na ba, Manang? Meron. Iihi ako. Ihi ka dyan sa damo. Ihi ka dyan sa damo. Grabe ka naman. Kung hindi ba tayo, hulihin na tayo. Ang ganda mo no, tas umiihi ka sa damo. Uy. Uy, natuwa si Fred. Ay! Nadulas ako, napuri ko siya. Hindi. Cut Ganda that daw shit. ako. So andito na kami ngayon sa... Ano to? Manila Film Center. Sa Manila Film Center. Tapos, nantayin na namin si Prey. May kinukuha lang doon sa likod. Pero ito siya. Yun. Meditate. Medyo mararamdaman dito ni Prey gutom. Feeling ko ang unang mararamdaman ni Prey dito is gutom. Kasi ang daming street food sa labas. Meron ka bang initial na mga Ano nararamdaman? nararamdaman? Gutom na. Parang gusto ko patahan yung... Balot yan. Fishball. Balot ba yan? Tingnan mo, fishball kagad tinuro niya. Merienda time. Hindi story time eh, merienda time. Ba, uso naman yung pag nag-horror ka, kailangan mo din kumain, parang mukbang. O yun lang nga, tama nga ako Paps, di ba? Ang una niyang naramdaman ay Gutom. Bakit? let's go. Kasi nag-usap kami yan. Ano, Paps, masasabi mo? Ngayon ako nakakita ng mag-ghost hunt tapos naka-crop top. Kaya nga may jacket. Mainit-init eh. Alam mo, I mean, tinatawag ko lahat ng multo sa ibang lugar. Sa ibang lugar. Huwag dito. Sabi ko, Diyos ko, Kuya James, last day mo na ngayon. Makapekon ka talaga. Mag-comment kayo if gusto nyo pang magstay sa amin. And si Kuya James, oh. Actually, nakaporma ngayon ang Kuya James namin kasi sabi namin gagala tayo ha. Lalabas tayo. Ito, ano yung suot nyo? Oh. Wow! Bagong sweldo eh. Bumili siyang damit. Ano masasabi mo kay Kuya James? May sweldo kayo? Hey, James? Ha? Wala, tropa ko yun. Paano namin siya papasweldohin kung
Naka-crop top siya. Mag-ghost hunt kami, naka-crop top siya. Ano, baka ako yung unang mamatay. Ba't nasa kanan? Bakit ka kasi dyan pumwesto? Ba't si James nasa kanan eh? Mali siya. Alam niyo, nung una ko nakilala si James, alam ko na, masama talaga ugali niya. Pero, syempre, kailangan natin yan. May 400 pakisamahan. May Kaya, ay, yun na, ito na pala. Ayan na siya. Itsura nung ano. ang creepy, ang eerie niya. Wala pa nga eh. Hindi, pero ang eerie niya, ang yabang mo, James. Tapos mamaya. Tapos mamaya, pre, may nararamdaman ka ba? Ayun guys, kung makikita nyo, parang hindi na talaga siya advisable na pasukin pa since may mga falling debris na nga rin talaga. So, pero hindi, mag-a-attempt pa rin kami mamaya. Subukan namin magtanong-tanong sa mga guards kung kaya. Ikaw, ikaw ah. Hindi, si Prey magtatanong. Kaya, ayun! Alam ko na yung reason kung bakit siya nag-crop top para makapasok kami. Gagamitin niya yung pusod power. Uy, may kwek-kwek ko. Mukbang talaga to eh. Nag-research ako, pero wala na yun sa research ko na may massage pala, may restaurant. Ano na kung? Hindi niya daw magets kung ano yung sense ng lugar. Kung nag-research ka, alam mo kung ano yung sense ng lugar. Harap, isa lang, isang tanong lang. Bigay mo lang kahit year lang. Kailan siya ginawa? Matagal na yan. Anong matagal na? Walang ganon. Bigay ka ng year. Walang ganon. Dapat yung ibang mga bagay na... Sige. Hint. 19? Tapos na yung Prey. Oh my God. Tapos na daw. Grabe. Wawa naman. Mga babae, hilig yung magbalik-balik ng mga... Oh, pati mga babae. Inatake na. Naisip ko mamaya na natin tanungin pag medyo madilim na tapos yung mga caretaker doon o guard, doon tayo mag-a-attempt. Mga palihim lang na tanong. Ipakita mo ulit yung crop top mo. Paano tayo makakatanong yan kung ano? Para kang dancer nung Para kang ate ng Christmas party. Nakatali pa yung jacket mo sa bewang. Justin Bieber days. Kanina sabi niya, ang ganda-ganda mo, tapos ganyan. Parang may sinabi siyang ganun eh. Pwede naman nila i-comment exactly yung sinabi ni James. Ayan, so nagtatanong-tanong dito si Tito James. Ano daw sabi, Paps? Sabi nung bata, di ko lang alam kung bata ba talaga yun o multo na yun nakausap ko. Hindi daw pwede pumasok kasi may guard. Pero susubukan pa rin natin. And so dapat si Prey yung magtatanong. Prey, brasuin mo. Saan nung tatanungin natin? Grabe, wala na pala talagang ano dito na. Paps, yung isang may hatita. Ito kaya, Paps, anong mo yan? Baka mahingan tayo. Binigay ko ng last. Parang The narinig last ko yung sabi niya, babawal po dyan. Sabi. Parang sabi, narinig ko sinabi niya. Last of points. Ah, dito yung main entrance talaga, oh. Wow. Yan yung main entrance. Ayun yung guard, Pops. Tara. Wait lang, Pops. Ano bang Inisip ko kung paano yung list. ano maganda strategy? Sabihin ba natin? Pinag-iisipan ko kung paglapit ba natin dun sa guard sasabihin na natin na ayun, may horror podcast tayo. Kinakatakot ko lang, baka bigla tayong tanungin kung may permit. Which is, GG tayo. Siguro maganda, Prey, asan yung crop top mo? Parang feeling ko kung sakaling may padulas tayo, madali lang 'to eh. Ano, langis? Kung may super chat Lana, ng mga nag-ano, no? May lana ako dito. Lana, ubos na Lana. Ready ka na bang gamitin yung crop top card? Feeling ko marereject tayo, Ay, meron ka honestly. palang mic. Meron Feeling ko ka marereject tayo, but sige lang. What if dito na lang ako sa labas, tapos sabihin ko yung history? Pray the vloggerist. So, Ano yun? Ala! Bakit nagluno pa sa Bakit iyan? nagaganyan? Feeling ko may something. Kasi hindi okay naman to eh. Siya biglang gaganyan. Medyo GG tayo. Paglapit ko pala sa kanya, pagsabi ko pala sa kanya ng good evening, sabi niya, ay sir,
Next time sa ano lang po, sa baba lang po tayo. Sabi ko, ay bakit bawal ba rito? Opo sir, dito sa Paikot, bawal talaga sa Paikot. Hanggang dyan sa may rampa, bawal daw. Actually, dito nga maganda rin. Oo, pwede naman dito daw eh. Goods naman dito. Try natin dito mamaya mag-sit down. Actually, maganda na ngayon. Other spirit in here. Kasi it's my first time here. So, ayun. Sayang kasi hindi natin makikita. Ikaw ba, James? Malungkot ka din? Hindi kita papansin, Ay, hindi James naman ako pala. si James. Sorry. Sorry, Ian pala. Sa akin sakto lang. Hopeful pa rin naman ako, hindi pa naman tapos yung araw. Medyo disappointed lang ako. Kasi meron akong iniisip na pwede natin gawin eh. Parang kagabi, iniisip ko na at least kahit sa gilid lang. Pero parang restricted nga yung area. So, di ba naman tapos yung gabi? Sana mamaya makapag-shoot kami ng something na medyo magugusto. Siyempre, gusto namin yung magugustuhan yun na content. So, let's see. Let's see mamaya. Hi guys! Welcome sa special na episode ng The Red Door Podcast PH. Kung nakikita nyo yung background namin, alam nyo kung nasaan kami. Andito tayo sa... Nandito kami sa may Manila Film Center kasi sa mga previous episode natin, maraming nagre-request na pwede ba nating i-topic yung tungkol dun sa may urban legend na bumabalot sa may Manila Film Center. Well, para sa akin, tatawagin ko lang din talaga siyang urban legend since yung mga kwento at rumors na iba ay hindi pa naman napapatunayan na totoo. So ano nga ba talaga ang bumabalot dito sa may Manila Film Center? Ano ba muna yung unang nangyari? So, nung 1981, pinatuyo itong Manila Film Center. However, pinarush siya ng government kasi meron silang hinahabol na event. Yung, aware ba kayo doon? The Manila International Film Festival. Film Festival. Yes. So, pinarush nila and according sa rumors, yung mga workers daw umaabot minsan ng 24 hours para lang makomplete yung pag-build ng building na to. Teka, check muna natin. So, parang overworked sila. yes. Pero ang parang narinig ko na kwento dyan, may isang scaffolding ata na bumagsak. Tapos yung pinaka sinusuportan nun sa may tuktok, gumuho. Oo. Anong nangyari? Yung mga workers daw na nagtatrabaho doon sa may area na iyon is nalibing. Nalibing, di ba? Dahil nga nirarush yung building na ito, dahil hinahabol nga yung festival, dahil malapit na nung time na yon. Based to sa mga kwento-kwento hindi na daw in-effortan na hukayin pa yung mga katawan ng tao na nandito. Actually, ang kwento is tinabunan na lang daw sila nung semento. So, ibig sabihin yung pinaka-flooring niyan, sa ilalim niyan may mga katawan ng mga workers. Well, hindi ako research about dito Pero, yun din, yung narinig ko na urban legends about dito sa lugar na to. So, medyo kumalat to dati Kasi parang may time ata na parang ginamit to ulit after Yes. after nangyari yon. Pero parang feeling ko medyo matagal, di ba? Anong year ba yun? 2000s na ba yun or hindi pa? Ito, nung ginawa na siyang amazing show. Oo, nung amazing show. Ginawa siyang amazing show. Itong amazing show kasi is kung saan nagper-perform yung mga, parang ano siya ano nga bang tawag doon, Paps? Yung parang, yung kay na Dolphy, yung may mga feathers, pero Parang mga rainbow community yung mga nagper-perform. Ano nga bang tawag doon? hindi pa yun yung mga parang kina Tanya Markova. Oo, parang ganun yung Hindi pa naging Tanya style niya. Markova. Oo. Anong tawag doon? Hindi cabaret may parang pinakatawag doon Sabi mo, kung alam nyo, Makalimutan comment ko. nyo dyan kung alam nyo. Oo, nakalimutan ko lang. Basta Parang- ganun yung naging niya. Marami daw silang na-experience like mga naririnig na boses, na mga umiiyak, mga humihingi ng tulong. At saka ito pa, may isa pa ako narinig na kwento. Nung nangyari daw yung mismo Pops, yung festival, di nagdatingan na yung mga foreigners dito. Di ba yung flooring na tinatapakan nila, kung totoo nga man yung urban legend, yung flooring na tinatapakan nila, technically speaking, may mga katawan na nandun sa ilalim. Marami daw foreigners ang naka-experience ng kakaiba sa may building na ito. Teka, kakaiba.
alam mo ba specifically kung ano yung mga kwentong na na-experience nilang kakaiba regarding dun sa flooring na yun? Gusto ko, naalala ko lang yung yung year, yung date Okay. and year. So, nag-collapse yung building noong November 17, 1981 Okay. at 3 a.m. Mm. Kasi yung show, which is yung sa Manila International Film, hinahabol nila kasi it's gonna be January 18, 1982. So, counting araw na lang, no? Teka lang, What? kailan? Hindi, November. months. 17, 1981, yung nag-collapse. Aha. Yung show is January 18, 1982. 2 months? Ano yun? From zero? Tas ganito yung... Feeling ko hindi naman. Feeling ko may mga pundasyon naman. Ay, hindi. Ano? Parang siya. Ang na-feel ko kasi, parang nag-start na kasi nung 1981. Though I'm not sure exactly kung kailan siya mismo binil. Pero ang alam ko, nag-collapse siya nung November 17 ng 1981. Kasi ano na yun parang, syempre, nung papalapit yung pinaka-deadline, mas nagbibigay sila ng time to like, mag-overtime talaga para matapos to. Okay. Oo, kasi nga, yung deadline, medyo malapit na. And yung sinasabi nyo kanina na parang, yun nga, yung mga rumors. Nagkaroon din kasi ng media blackout nung time na yun. So, sabi dun sa rumors, parang around 169 people yung natabunan. Meron pa nga daw dun na na parang yung isang trabahador daw, nung kinuha daw nila, parang yung kalahati is may semento na. Actually, nasa may newspaper yan. Kasi, ayan, nakikita nyo yung picture sa ibaba. Ayan yung parang kumalat na picture doon sa newspaper, yung half na yan. Parang ano nga rin yan may, every time na nakikita ko yung picture na yan, naalala ko rin yung parang isang movie na dito binase, yung Tragic Theater. Hindi naman siya mismong binase talaga, pero parang yung reference nun is yung tao nga na makikitang nakalibing na yung kalahati. Tapos parang puro puti na siya dahil sa semento na gumuho. May isa pang urban legend ako makalat dyan, Paps. Hindi naman urban legend talaga, pero parang isang pangyayari na may uugnay natin dito sa nangyari sa Manila Film Center. May isa kasing lalaki na hindi ko na lang siya papangalanan na parang part siya sa project na ito. After na mangyari yung incident ng pagguho, namatay siya, Paps, due to car crash. Na parang sinasabing, pinagtatakpan mo yung totoong nangyari, okay, isasama ka namin kung nasaan man kami. So parang like spirits na yun, yung reason? Based sa urban legend, ganun. Kasi parang, di ba, parang dinamay ka. Pero ang talagang ikinamatay niya is due to car crash. Parang we Okay. can take it, two ways. Pwedeng yung mga multo, sinama siya. Or, since alam niya lahat, and merong possibility na pwede niyang spill, pwedeng pinatahimik din siya. So this is like parang Paul Oh Walker my she. God, this is like parang... Oh, this is my like- God, nahahawa ka na. Kaya nga this is like parang Paul Walker she. Pero alam nyo ba yung nabalita lang talaga kung ilan yung namatay? Ilan? 3 to 7 daw. So meron pa rin. Meron pa din, pero hindi parang iba yung rumors dun sa actual news na, sinabi ng media. Actually, may mga napanood nga rin akong docu dati na ini-interview pa yung mga family members ng mga biktima daw. So parang sinasabi ng iba na if merong mga members ng family na willing mag-state, na willing magkwento doon sa may tunay na nangyari, ibig sabihin meron talaga at madami, hindi lang siya 3 to 7. Pero may possibility din kasi na pwede rin itong gawing black propaganda against sa government noon. Alam naman natin kung bakit magkakaroon ng black propaganda. Hindi na lang natin babanggitin, pero I'm sure aware kayo about dyan. Nabalitaan mo din ba yung may isa daw worker na nung nilabas siya dito sa building na to, kasi syempre, di ba, natabunan siya ng semento, para lang magstay conscious siya. Kinakantahan siya ng Christmas song. Hindi ko alam yun Oo. Alam mo Ay. ba kung anong Christmas song? Nag-goosebumps ako doon kasi di ba sakto parang magpapasko noong time na yon. Ano yung kanta? Anong kanta? Hindi ko alam Wala akong idea Hindi, bigay ka lang. Ikaw gusto mo
Hindi ko all I want for Christmas is you. Uy. Hindi ko alam. Hindi, pero yun, kinakantahan daw siya para, magstay conscious siya. So, I think hindi ko na kasi na-follow through yung, story dun sa worker na yun. But, feeling ko, baka hindi na din siya nakasurvive. Kasi imagine kung yung half ng katawan mo, Sementado. like, sementado na. Tapos, nabasa ko somewhere na tinuloy pa rin kasi. Yung paggawa. Oo, tinuloy Kala ko pa yung rin. pag-ano. I mean, not Anyway, the wait lang, paggawa. Paps. Medyo madilim na kasi yung Ikakat ko lang tong video na to. Magpapalit lang ako into night mode para mas makita nyo. So yun, sorry guys. Medyo madilim na kasi. So pinalitan ko muna yung settings ng camera. Pero ayun, saan na ba tayo ngayon? Naalala ko, Paps, nung nakaraan, parang pumunta yung KMJS dito. Napanood nyo ba yung episode na yun? Ako, hindi. Hindi Hindi nyo kasi napanood? hindi ko napanood ng buo. Ikaw? Ako hindi. Kasi, actually, matagal ko na siyang naririnig yung nangyari dito. But, hindi ako nag-go into details. Recently lang din ako nag-research about it. So, about dyan sa KMJS, no. Sasabihin ko yung tunay na rason kung bakit hindi mo napanood, okay? Ang nangyari nun kung bakit hindi mo siya napanood kasi kasabay nung episode na yon is yung episode mo doon sa May Kababalagan 7 kung saan ka namin unang nakita. Talaga ba? Kasabay Oo. niya? Oo, so hindi mo Okay. talaga siya mapapanood. Well, Kalaban. kalaban. Uy, hindi. Well, ang nangyari nun, pumunta si na Ana tsaka si Ed dito. Ana? Oo, Ana paranormal expert tsaka Okay. si Ed para mag-investigate. Mhm. And based kay Ana sa nararamdaman niya, may nakita daw siyang babae sa loob. Na parang ako nagtataka. Puro construction yun, di ba? Oo, correct, 'di ba? Parang paano magkakaroon ng babae kung puro Nagpasok ng AI yung mga construction worker? tama. Minsan kasi tama. Pamilya? Hindi. Oo, yes, correct. Minsan kasi pala yung mga workers na nagtatrabaho dito since magdamagan nga yung trabaho nila, sinasama na nila yung family nila mismo dito sa may construction site. So ibig sabihin based sa mga rumors, hindi lang daw mga lalaking trabahador ang nailibing ng buhay sa ilalim. May mga bata din, tsaka may mga asawa. So, ibig sabihin, pati sila, may possibility na sila din yung... Kaya yung multo na nakita niya siguro is babae. Pero may isang nakakatawa na part niyan na parang nandun na sila sa meron nga daw babae sa loob. Tapos ang ginawa, nagpalipad sila ng drone sa loob kasi nga 'di ba marami na siyang falling debris. Hindi na safe para pasukin ng tao. Ang ginawa, nagpalipad na lang ng drone sa loob. May nakuhaan. Oh. May nakuhaan, Tapos? may babae nga. Tapos di sabi ni Ed, ayun. Ayun yung babae. Tapos ang ginawa nila parang pinakita nila sa guard na nagbabantay. Tapos doon nila natuklasan na manikin lang pala Oh, na naiwan sa loob. Syempre kasi nga 'di ba, nagpe-perform nga dati diyan yung Amazing Show. Baka yung manikin na yun is yung May costume. sinusuotan ng costume para Mm. doon lang muna. Yun lang. pero, gets ko naman din, yun nga, yung mga nagpunta si Ed and si Ana. Tsaka si Tama? Tama? Ana. Yeah. Kasi from the outside pa lang, especially kapag meron ka ding third eye, ganun. Kahit wala medyo eerie talaga yung feeling. Nung pagkadating kasi namin kanina, iba na yung nararamdaman ko. Pero of course, dahil hindi ako nakapasok, wala akong nakita. Pero in terms of pakiramdam, mabigat. Alam mo yung bigat is parang hindi pa ako ready. Hindi pa ako ready mawala. Ganun yung nararamdaman ko. Tapos different emotions talaga. Actually, kinanda ko din kanina kila Ian and James na kagabi hindi pa ako nagre-research about what happened. Tapos nagkaroon ako ng sleep paralysis. Tapos yung sleep paralysis ko, meron akong nakita na ano yun? Parang may bumato. Ayun. Hindi. Nagpapalo yung Meron akong experience na merong mga tao na pumasok din dun sa room, tapos yung kalahati ng katawan nila parang may cement. Basta alam mong parang hindi sila
okay tingnan in terms of emotions nila, malungkot. Tapos parang sabay-sabay sila nagsasalita nun. So, hindi ko sila naintindihan. Nung time na yun, syempre hindi ko pa naman alam exactly na maraming nabaon, ganyan. So, kinuwento ko sa kanila and then sinabi nila sa akin na baka yun na yun, pinupuntahan ka na nila. Pero so ibig sabihin, posible ba na kapag Nakakatawa. Nabaon kasi. Ano ba? Hindi, pero ito may tanong ako. Okay, wait lang. Sorry na. Hindi, okay Sorry lang sa yun. Tagalog. Ano ba dapat? Wala, iba kasi Kapag naisip tulog namin na sa baon. nabaon. Hindi. Pero ito may tanong ako dahil nakwento mo nga yan. So ibig sabihin ba, kahit na hindi pa nangyayari, alam mo yung pupuntahan ka, nagkakaroon na kagad ng connection doon sa mga spirits, alam nila na pupunta ka, so parang nagbibigay na sila sa'yo ng parang, oh, ito kami. Parang before yung first day mo sa work, may meet and greet na agad. Madalas, ganun yung nangyayari sa akin. Pero, syempre, minimake sure ko pa din if yun talaga yung same spirit na nakikita ko. Even nung kababalaghan, 7. 7, ganun din. Even nung kababalaghan 5, ganun din. So, para siyang pattern. Oh. Okay, may tanong ka ba? Ano nakakatawa? Hindi, wala. Di wala. Doon nga lang sa may nabaon na part, doon lang kami natawa kasi parang iba yung naiisip namin doon sa may Ay, ako wala naman ako naisip. Basta Sa- alam ko nabaonan. Oo, Ay, nabaon. Nabaon. Kasi ang term ko kasi natabunan. Ah. Sa'yo nabaon. Ano yun? Ang dami Naano ako sa'yo? Parang Ang daming lamok kasi. Ayun o. So let's try nating ikutin yung Ikutin. paligid. Tapos mamaya, last attempt na kung pwede makalapit tayo kahit doon lang sa may parang pinaka entrance ng building. ready ka na ba, Pray? Game, tara. Game. Okay, sige. Yun lang, guys. Bye. So, ikotin namin yung building. Actually, magta-try pa din kami magpaalam if pwede pumasok. But, tingnan natin guys kung ano magagawa namin. So, ayan. Kasama ko si Ian and si James. Ayan. Hawak ko kasi yung PGI ni Ian. Nawala ko na nga yung magnet. Nawala ko daw. Hindi, andun lang yun. Pwede may ibaba. Ibaba mo yun. Dito tayo ngayon. Lakad lang tayo. Yan. Yan. Ano? Di kami makakit sa taas. Sinusubukan namin. Pero mamaya, tatry ulit namin kausapin yung guard na kinausap ko kanina. Busy. Subukan natin mag-interview sa mga tao na nakatira dito. Kasi marami mga informal settlers sa paligid. Subukan namin magtanong kung totoo nga ba, na may nagpaparamdam, may mga nagbubulto. Let's go. Daming pusa dito no? Uy, ano nga ba daw ibig sabihin kapag maraming pusa sa isang area? Ako, ang pagkakaalam ko, yung pusa daw nakakapagpa-ward off ng mga bad spirits. Hindi ko alam kung tama yung pagkakaalala ko pero yun yung naalala ko. So possible ba na alam nila na may something sa lugar? Kaya parang sila na yung nagiging bantay? Pwede, hindi malayo. Kasi sobrang Posibilidad. dami. Na parang sila nagpapakain sa kanila. Medyo maingay dito kasi sa tabing kalsada lang talaga. So, medyo mahina yung boses namin. Pagpasensyahan nyo na. So, pa rin yung bata kanina, di ba? Fitness na tapos Tato Maron. Ano daw yung history ng mannequin sa loob? Hindi po namin alam. Nakita na lang po namin yun tas tuwing gabi. Nandyan po lang. Ano lang dyan lagi lumilipat ang pwesto? Hindi po. Marami po namin nakakita. Hindi ka nakikita. Paano nyo nalaman na may mannequin? Nakita po namin. Tapos tuwing naambo na kayo, may umiiyak. Tuwing umuga. Anong oras yun usually nangyayari? Gabi. Hanggang madaling araw. Sobrang nakakatakot. Lalo ang alam natin yung mga bata talaga. Sila yung minsan sensitive pagdating sa mga pagpaparamdam ng spirits. Tapos na sila.
Ano yun? Bakit parang may something sa baba? Ah, glass ba yan? Kung titignan natin yung tunay na nangyari, nandito banda. Diba? Kasi ito na yung tinanggulan. Ito na yung tinanggulan. Mm. Kumusta? Para film. Mm. Alam mo yung ano, hindi ako makahinga. Parang, parang may nakaharang dito sa ganito. Walang bakit. Parang, ano, alam mo yung nalulunod. Ganun. Ganun yung feeling. Parang ganito yung feeling niya. Ayan. Ayaw. So, medyo hindi successful ang naging attempt namin ngayon. Pero, don't worry. Maghahanap pa kami ng ibang lugar na pwedeng puntahan. And hopefully, dun sa lugar na pupuntahan namin, makapag-ghost exploration na kami talaga ng tuluyan. So, dito, Tapos ano, kung meron kayong mga suggestion na pwede puntahan, comment nyo lang. Kasi pwede natin gawin yan. Yung ano, yung siguro mas accessible, like yung pwede nating pwede naming pasukin, pwede naming puntahan. Ayun, comment lang kayo. something terrible happened here. Dapat si Prey pala pinagsasabi natin. Bigot talaga. Oo. Kahit kami ramdam na. I wanna cry. Is what I feel. Mukha bang joke yun? Na-joke lang. Hindi ko alam ako personally, sakit ang ulo ko, hindi ko alam kung bakit. Iniisip ko, hindi ko iniisip na may something sa energy. Pero, sabi nila, posible daw. Pero, kanina pa, sakit ng ulo ko. Nakatulog naman ako ng mahaba. Ewan. At kasabay nga sa pagbaon sa mga nangyari sa nakalipas, mamaya bibili kami ng sinturon ni Judas.